nagdiriwang at nagpupuri sa isang diwa't tinig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa isang diwa't tinig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagkauliran at pag-ampon ng mga banal ay nilaan mo para ang kahinaan namin huwag kumadlang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan. Ipagkalubong kaming nagpaparangal ngayon sa pagsilang ni San Roque sa kalangitan ay makadulog sa iyo sa pagtalunto namin sa kanyang pinagdaanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Josue sa mga tao, "Kaya naman ngayon, sambahin ninyo ang Panginoon at paglingkuran ninyo siya ng tapat. Kalimutan na ninyo ang mga Diyos-Diyos ang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Ang Panginoon lamang ang inyong paglilingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyos ang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosan na mga Amoreyo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod." Sumagot ang bayan, "Wala kaming balak na talikuran ng Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon na ang aming Diyos, ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Pagdating natin, pinalayas niya sa lupaing ito ang mga Amoreyo, ang lahing nakatira dito, kaya't kami rin sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos." Muling nangusap si Josue sa bayan, "Hindi kayo makapaglilingkod sa Panginoon sapagkat siya'y isang Diyos na banal at ayaw ng nahahating paglilingkod. Hindi niya ipinahintulot ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. Kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos-Diyosan, mapupuot siya sa inyo at parurusahan niya kayo. Hindi niya pangihinayangang lipulin kayo sa kabila ng maraming pagpapalang ginawa na niya sa inyo." Sumagot ang mga tao, "Hindi po bale, basta sa Panginoon kami maglilingkod." Sinabi ni Josue, "Kayo na rin ang mga saksi
na kayo ang nagpasyang maglingkod sa Panginoon. Sumagot naman sila, Opo, saksi kami. Sinabi uli ni Josue, Kung gayon, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyosang iniingatan pa ninyo. Manumpa kayo sa Panginoon, sa Diyos ng Israel. Sumagot uli ang mga tao, Ang Panginoon ng aming Diyos, siya ang aming paglilingkuran. Susundin namin ang kanyang mga utos. Gumawa si Josue ng kasunduan para tuparin ang mga tao. Doon sa Sikem, kanyang binigyan sila ng mga batas at alituntunin. Isinulat ni Josue ang mga batas na ito sa aklat ng kautusan ng Diyos. Kumuha siya ng isang malaking bato, itinayo sa lilim ng puno ng roble sa banal na lugar ng Panginoon. At sinabi niya sa lahat, Tingnan ninyo ang batong ito ang ating saksi. Narinig nito ang lahat ng sinabi sa atin ng Panginoon. Ito rin ang magiging saksi laban sa inyo kapag kayo'y tumalikod sa Diyos. Pagkatapos, pinaalis na ni Josue ang mga tao at umuwi sila sa kani-kanilang lupain. Hindi nagtagal at namatay si Josue na anak ni Nun at lingkod ng Panginoon sa gulang na 110 taon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, O Poon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Pinupuri ko ang Poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi diway, niya ang sa aki umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ko matitinag. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Ituturo mo ang landas na buhay, ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Datapot sinabi ni Jesus, Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ipinatong niya sa kanila ang kanyang kamay, saka umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Isa po sa mainit na usapin ngayon dito sa ating bansa ay ang pagbaba ng edad ng criminal liability. Sa 10 years old mula sa pagiging 15 years old. Ito po ay bunsod ng mga sunod-sunod na balita tungkol sa mga bata na gumagawa ng masama na sa kasamaang palad ay humaantong sa matitinding krimen. Tulad ng pagpatay, masyado na daw pasaway ang mga bata ngayon, masyado nang malakas ang loob.
At ang isa sa mga itinuturong dahilan ay yung katwiran daw ng mga bata o ng mga gumagamit sa mga bata na hindi naman makukulong ang mga bata. Bagay na pinabulaanan ni Senator Pangilinan. Nagsabing, hindi totoo yan. Fake news yan. False information yan sapagkat may batas. Sa totoo lang, na nagsasabing dapat kahit ang mga bata ay parusahan. Mali lang daw o kulang lang daw ang implementasyon ng batas. Katulad ng sana'y pagkapagawa ng mga LGUs, ng bahay pag-asa o ng pasilidad na magpo-provide ng karapat-dapat na assistance, correction, intervention, rehabilitation para sa mga delinkwenteng bata ngayon. Bagay na hindi naman sang-ayon ng marami. At dalawa ang kanilang pangunahing dahilan kung bakit gusto nila na ang edad ng criminal liability ay ibaba sa 10 years old lang. Una, dapat daw ang mga batang yan ay talagang parusahan. Tama naman. Sabi nga ni Senator Pangilinan, may batas naman na dapat yan ay parusahan. Pero sa tama rin namang paraan. Sa paraan na nandun pa rin yung pag-asa na sila'y mabago pa. Hindi yung parang pagparusa na bahala na sila. Kasi po kapag yan ay inilagay talaga natin automatically sa mga kulungan natin ngayon na alam naman natin ang kondisyon. Alam po natin pare-pareho na napakalaki ng posibilidad na mas lumala ang mga batang ito imbis na mapagbago. At babalik din po sa atin ang problemang yan. Pagdating ng panahon, sige kayo, para tayong nagfo-form lang ng mga mas lalo pang magiging masamang tao. Kung hindi natin tutulungan na mga batang ito ay makapagbago. Ang ikalawang dahilan kung bakit dapat daw ibaba yung edad for criminal liability ay upang takutin ng mga bata. Kasabay ng sinasabing dapat parusahan. Again, tama din naman. Pero kung takot lang, ay tell you kulang. Sapagkat ang taong pasaway ay gagawa at gagawa pa rin ng kasalanan sa ibang mga kaparaanan, sa ibang mga pagkakataon. Kung ang nagdideter sa kanya ay takot lang, hindi mo mapapatino ang isang pasaway dahil sa takot lang. O sige, ito po, alimbawa na lang. Total naman madalas natin sinasabi ito. Minsan nasabi ko rin ito na iba yung mga kabataan noon. O tayo yun, di ba? Sapagkat tayo natatakot dati, pinapalo tayo, pinaparusahan tayo ng ating mga magulang, ng mga nakatatanda, ng ating mga teachers. Kaya tumitino tayo kasi daw natatakot tayo. Okay? Kumpara sa mga bata ngayon na mas pasaway. Kasi hindi na napapalo, wala nang takot. O sige, kung yan ay iti-take natin, 100%. Na ang mga natakot noon, na naparusahan ng mga magulang at teachers at mga elderly noon, ay tumino dahil sa takot, bakit ganito pa rin ang bahay natin? Hindi ba dapat? Kung lahat sa atin, kung lahat tayong mga natakot noon at tumino dahil sa takot, dapat matino na ang bayan natin ngayon. Dapat wala na o konti na lang ang korupsyon. Dapat wala na o konti na lang ang mga nanloloko. Dapat wala na o konti na lang ang kriminalidad. Dapat matitino na rin ang mga bata ngayon sapagkat sino ba naman ang magiging modelo nila? Kundi tayo lang din. Tayo lang din na naging bata noon na sinasabi nating natakot at tumino. Hindi dapat matino rin sila ngayon sapagkat tayo ang kanilang magiging inspirasyon. Yung kalagayan ng ating bansa ngayon ay patunay na kahit tayo na mga natakot noon sa parusa sa disiplina ay hindi naging matino talaga. Kaya kung takot lang, kulang. Dapat, ang tao'y magbago talaga habang bata pa. At ang isa sa magandang paraan ay yung ang bata ay mapalapit na sa Diyos habang bata pa lang. Iyan ang isa sa ibig sabihin ng sinasabi ng Panginoon ngayon sa ating mabuting balita na ilapit sa kaniyang mga bata. Na tulungan ng mga bata na magkaroon ng relasyon sa kaniya habang bata. Sinasabi, maging ng mga psychologist, dapat magbigay tayo ng mga magagandang memories, ng mga magagandang unang matutunan ng mga bata sapagkat talagang mananatili iyon. Most likely sa kanilang isipan, sa kanilang kalooban ng mahabang panahon. Kaya dapat yung mga una nating itatanim sa kanila na siguradong tutubo daw. Hindi man 100%, marami sa mga itinatanim natin sa mga bata pa lang ay tutubo talaga. Kaya dapat ang itanim natin agad ay mabuti na. Kung sila ay parang blank canvas
ang dapat na isulat, i-drawing natin agad, ay mabuti na. At wala nang ibang mas bubuti pa sa bagay o sa values na makadiyos na ma-impart natin sa kanila habang bata pa. Turuan niyo po silang magdasal, turuan niyo silang magsimba. Hindi yung kung ano-ano tinuturo niyo sa kanila. May mga magulang na natutuwa pa kapag sinasagot sila ng mga anak nila. Yung mga bata na sumasagot sa magulang, di ba kung minsan natutuwa pa yung magulang na kapag ang kanilang anak na batang-bata, kung magsalita parang matanda, nagsusuplabda pa. Hindi po cute yan. Kapag nakalakihan nila yan, ay sinisigurado ko po sa inyo, pag-iisihan nyo yan. Mahirap nang habulin yan. Mahirap itama yan kapag yan ay kanilang nakalakihan. Ang ikalugod ninyo ay yung turuan sila na magpo at opo. Tulungan sila o turuan silang magmano, mag-thank you, mag-sorry, umamin sa pagkakasala, magpasalamat. Ito yung dapat na ikinatutuwa ninyong natututunan nila sapagkat ito ang mas makatutulong sa kanila. Especially ang pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon. Sapagkat siguradong makararanas ng mga problema ang anak ninyo At walang ibang pinakamakatutulong sa kanila, kundi ang Diyos lang talaga. Hindi naman nyo sigurado kung lagi kayong nandyan para sa kanila. At kahit na lagi kayong nandyan para sa kanila, may hangganan ng inyong kakayanan, di ba? Kaya maaga pa lang, sila'y ipagpasa Diyos nyo nang talaga. Ipaalaga nyo na sa Diyos. Magkaroon agad sila ng relasyon sa Diyos. Tularan po ninyo natin, lalong-lalo na kayong mga magulang, yung sinabi ni Joshua sa ating unang pagbasa, that as for me and my household, we will serve the Lord. Bilang mga magulang, kayo po ang magdikta ng magiging direksyon ng inyong pamilya. At yun yung direksyon na papalapit, hindi papalayo sa Panginoon. Sapagkat kapag yung paninindigan na yun, na direksyon na yun, papunta sa Panginoon, ay inyong pinangatawanan. Kasabay ng inyong mabuting halimbawa, ay sinisigurado ko po sa inyo na ngayon pa lang ay nagbibigay na kayo ng pamanang napakahalaga, pamanang hindi mabubudok, pamanang ipagpapasalamat ng mga anak ninyo sa inyo pagdating ng panahon. Yung talagang ginaid nyo sila, tinulungan nyo sila upang mapalapit sa Panginoon. Ito sanang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang ngayon. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Sapagkat alam niya ang sitwasyon ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, tulungan mo po kaming magkaroon talaga ng takot sa iyo, ng malalim na relasyon sa iyo, sapagkat walang ibang makapagpapabago sa amin kundi ito lang, na ikaw ay aming totohanang maramdaman at pangatawanan ng aming pagmamahal sa iyo, ang aming pananampalataya sa iyo. Yun lang talaga Grasya mo lang kung bakit parang niloloko lang din namin kung minsan ang aming sarili na kunwari nagpapago. Pero hindi talaga sapagkat wala kaming malalim na relasyon sa iyo.
Tulungan mo po kami, Panginoon, na higit sa anumang mga hakbangin o mga pagpaplano, kahilingan sa buhay. Ito ang grasya na aming hilingin at pagtrabahuan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos, makatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring maging matagal, maaaring maging mahirap, pero unti-unti magiging maayos din ang lahat. Simulan mo ng tama ang pagpapalaki sa iyong mga anak. Habulin mo kung napabayaan mo. Kung lalapit kay Jesus, habulin mo ng pangaral, habulin mo ng dasal. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sagisag at bunga ng aming pagpapagal, handog ng bayan mong mahal. Daan na alay sa iyong palad, buhay namin pagsisikap, huwag nawang hadlangan ang aming kakulangan. Handog namin sa'yo lamang. Kapuri-puri ka po naming mahal, O Diyos ng langit at sangkalupaan. Basbasan at lingapin buhay naming laan. Tinig namin ay pakinggan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa paghahaing inihanda, ngayong sa San Roque ay ginugunita. Pagkalooban mo kami ng pagkapala ng kapayapaan at kaisahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon ikinagagalak naming may mga banal na tao tulad ni San Roque na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas lang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. No, ngayon sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangat mong kamti ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin at pagdasal ang ating mga minamahal na yumaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Isa Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal tulad ni San Roque na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw.
sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Gawa mong makapangyarihan, aking sasabihin na ikaw ay dakila, kabaitan mo'y awitin tuwina. Aking iyahayag ang kadakilan ng aking Diyos. Pasasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Aking iyayag ang kadakilan ng aking Diyos. Pasasalamatan siya
at pupurihin magpakailanman, magpakailanman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap ng banal na pakikinabang ay dumadalangin makadama ng ibayong katubusan pakundangan sa paglingkod na aming ginagampanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kami mga tunay mong anak. Kaya dinanais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad. Siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasama. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa, sa mga dasal, sa mga tulong. Ang Panginoon na po ang bahala sa inyo. Ayan po ang lagi naming dasal dito. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtulong. Nagiging dahilan para makatulong tayo sa mas marami pang parokya. Thank you. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magpalain kayo kasama ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lasalle. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lasalle.